Mula sa kasalukuyang 45 pesos na bayad sa end-to-end station ng LRT1 mula sa FPJ Station sa Quezon City hanggang sa Dr. Santos Station sa Parañaque sa mga single journey ticket, pwede itong umabot ng nasa 60 pesos kapag naaprubahan ang petisyon ng Light Rail Manila Corporation o LRMC na siyang nag-ooperate ng LRT1. Sa petisyon ng LRMC, mula sa kasalukuyang boarding fare na 13 pesos and 29 centavos, itataas ito sa 18 pesos and 15 centavos o halos 5 pisong pagtaas. Habang ang distance fare naman sa kada kilometro mula sa 1 peso and 21 centavos ay itataas sa 1 peso and 65 centavos. Nasa 26 na kilometro ang haba ng LRT1. At kung susundin ang proposed fare adjustment ng LRMC na 18 pesos and 15 centavos na boarding fare at 1 peso and 65 centavos kada isang kilometro na distance fare ay aabot ng nasa 61 pesos ang pasahe sa buong linya ng tren. Ang adjustment rate na ito ay tinutulan ng ilang mga grupo ng manggagawa at commuter sa ginawang pagdinig kahapon. Ang tingin namin, sobrang pinapatay kami ng unti-unti, sinasakal kami ng unti-unti. Kasi kapag kami humihingi ng wage increase, kung magbigay man, kakarampot, ang bilis binabawi. So ito, bawi-bawi na kagad kapag pinayagan po ito. Sabi nga namin, unconscionable at heartless. Hindi, walang puso at walang kakonsekonsensyang pagtaas sa panahon na nagsisitaas ang presyo ng mga batayang bilihin. Ayon sa Rail Regulatory Unit ng Department of Transportation, merong maximum na 30 days para desisyonan ang petisyon. Kapag naaprubahan, pwede itong maging epektibo sa buwan ng Marso o Abril ngayong taon. Pwedeng hindi ma-approve, pwedeng ma-approve yung request nila, or pwedeng may increase pero lower than what they have requested. It's almost 10 years already, and the fare increase that we've realized so far is only once. No? So compared to other transport modes, no, yung rail po yung napag-iwanan po. Samantala, ang mga railway system naman na LRT2 at MRT3 ay wala pang nakaambang taas pasahe at kailangan nilang magsumiting muli ng petisyon. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.